Natalo ang Magnolia dito sa first game nila sa PBA Governors Cup. Pero ngayon pa lamang, marami ng mga fans ang naaalarma dahil parang wala silang nakitang pagbabago dito sa hot shots. Nakakuha sila ng NBA caliber import na si Glenn Robinson III. Nakuha rin nila itong si Xavier Lucero na kinukonsidera na isa sa mga top PBA players ngayon. Pero yung laro, yung sistema, ganun pa rin. So, ang sabi nga nila, mukhang hindi na yung player ang nagiging problema dito kung hindi yung coach at dapat ng palitan. May mga nagre-recommenda na at nagsasuggest na dapat kunin na ng Magnolia ito si Topex Robinson. Meron niyang kontrata ngayon dito sa Lasal pero dapat subukan raw ng SMC na kunin yan dahil mukhang coaching change ang kinakailangan dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil sa ngayon, mukhang malaki ang problema ng Magnolia. Ang sabi nga nila, kahit sinong player ang ilagay mo dito sa Magnolia, kung yung coach at yung sistema ganun pa rin, mababaliwala yan. Kaya sa tingin ko kinakailangan na itong Magnolia baka nga panahon na para magpalit ng coach at sumubok ng iba naman. Hindi pa natin alam kung anong magiging sitwasyon dito pero ang tagal nang hindi nagcha-champion ng Magnolia at syempre hindi yan acceptable sa SMC. Kaya tignan natin kung hanggang kailan magtatagal pa itong si Chito Victolero dito sa kanyang pwesto. Ang balita kasi mga nasa upper management daw ang nag-recommend dito kay Victolero kaya hindi ito basta-basta maaalis. Pero tandaan natin, ganyan din sabi noon kay Leo Austria pero biglang sinipak sa San Miguel at nilagay itong si George Gallant. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito kung sakasakali na itong Magnolia Chicken Templados ay malay natin baka sa wakas ay magkaroon na ng pagbabago sa coaching dahil mukhang hindi na yung players ang problema dito. Kaya tignan na lang natin kung ano ang mangyayari sa ngayon. Ang TNT Tropang Giga ay susubok pa rin na makuha ang 6-7 na si Kai Balungay mula dito sa Phoenix Jewel Masters. At mukhang handa silang i-offer yung kanilang big man na si Brandon Ganuelas Roser na kapalit. Merong ACL injury itong si Brandon Roser. Pero kung ikaw Phoenix ang tanong, willing ka bang maghintay para ito ay makarecover? Kung sakasakali, ipagpapalit ng Phoenix yung kanilang draft pick para dito kay Roser. Pero kung titignan natin kasi parehas lang ng height itong si Roser at si Balungay at mas matindi ang kargada nitong si Brandon Roser. More of an inside player yan kaysa dito kay Kai Balungay. Ngayon, nasa Phoenix na yan. Kinakailangan din na pag-isipan kung tatanggapin ang ganitong offer ng TNT Tropang Giga. Dahil sa ngayon, mukhang gustong siguraduhin ng TNT na makakakuha sila ng isang center na bata para matuloy na yung youth movement at yung pagre-retool ng kanilang lineup. Magiging maganda para sa future ng TNT kung meron kang Kai Balungay at Calvin Oftana syempre at malay natin si Robert Bolick o si Cedric Bearfield. Kaya sa tingin ko yan ang titignan natin ngayon kung matutuloy. Pero sa Phoenix, kinakailangan pag-isipan mo ring mabuti yan. Dahil kahit na ito si Kai Balungay ay rookie pa lamang, baka maganda ipakita niyan. Kaya kung ikaw Phoenix, baka magdalawang isip ka kung ite-trade mo para dito kay Brandon Roser. Alam natin maraming pwedeng mangyari dyan. Kaya sa ngayon, abangan na lang natin kung ito ay if ever matutuloy, ay magiging win-win naman yan para sa dalawang koponan. Pero syempre, nakadepende rin kasi yan dito sa mga ganyang sitwasyon kung talagang mangyayari. Ibig sabihin, kung sakasakali na matuloy yung trade, ito kayang si Brandon Roser mag-fit naman sa sistema ng Phoenix Jewel Masters. Iyan ang kailangan munang itanong ng Phoenix sa kanilang sarili pagdating sa ganitong trade offer.